posing noong interview ni Yung SunWest Incorporated had wait lang, 79 projects. Wait lang, yan. Ito, napakaganda nitong interview ni Karen Davila. Alam mo, minsan ito si Karen Davila nakakatuwa rin eh. Oh, pero ito yung Bicol Saro. Siyempre magkababayan yan, yung Bicol Saro. At saka si Saldico, Bicolano yan. At saka yung sinasabi nilang benepisya, yung nagbigay ng pondo or campaign funds kay Jesus Escudero. Magkakalahi yan. So ito ngayon, interview na to. Ito daw ang mag-iimbestiga ha. Mga mag-iimbestiga ng mga kontrata sa gobyerno ng mga congressman. O sabi nga nung iba, bakit kayo ang mag-iimbestiga sa mga sarili ninyo? Kayo nga yung sangkot diyan. Oo, kayo nga yung sangkot diyan. Pinakita na nga pinakita na nga natin before yung mga listahan ng mga ng mga construction firms at yung mga construction firms na konektado. Katulad si Don Gonzales, meron sarili, si Suarez meron daw. O si Saldico meron, o kung sino-sino pa. At ine-expose na nga ni Magalong. Ine-expose na ni Magalong ngayon yung mga kaliwat kanang mga korupsyon. Pero pupuntahan natin yun mamaya. Panoorin muna natin ito. At ating pag-usapan, karapat dapat ba itong si Congressman? Balita ko ito yung Congressman na sinibak yata ito ni Pangulo dahil pasyal ng pasyal nun. Oo, sita sa kay BP Sara, pasyal ng pasyal. Siya rin pala, pasyal ng pasyal. So pakinggan natin kung karapat dapat ba itong tao na to mag-imbestiga doon sa mga kabaro niya. O mag-imbestiga sa corruption pagdating sa flood control at saka sa mga corruption sa DPWH, hindi lang sa flood control. Tingnan natin kung dapat ba siyang mag-imbestiga tungkol doon. O pakinggan natin. Na flood control, they were given 10 billion pesos. Ang founder nun, si Zaldico. Ang High Tone, 61 projects, 4.8 billion pesos. This is on record. Bakit di sila ang ipatawag? Parang naglolokohan tayong lahat. Ganda nung sinabi ni Karen Davila, bakit hindi mo ipatawag yun? Ilang bilyon yung pinag-uusapan natin dito? Buti sana kung walang baha. Ilang bilyon yung pinag-uusapan natin dito, tapos baha. Tapos nakafocus tayo sa impeachment, 100 something million. Actually, parang meron lang hinahanap or kailangan i-complete is more or less nasa mga 60 million. Tapos ito, bilyon-bilyong kontrata para sa mga proyektong pangbaha, pero lagi tayong binabaha. Ba't hindi natin ipatawag? O ano sagot? Pinapagalitan nyo yung DPWH, pero yung totoo, the corruption starts with Congress owning contractual companies, these construction companies, and getting alleged kickbacks. O, di ba? Yun ang usapan eh. Ang pera nasa Congress. O, ang pera, yung may budget, di ba nga, nung nakaraan, dapat in-expose yun ni Arnie Teves labag sa batas na ang pinakamataas na budget allocation nasa DPWH. Kaya nandoon sa DPWH yung napakataas na budget allocation. Sabi ni Teves na sobrang corrupt daw talaga ng DPWH. Dapat daw ang pinakamataas na na may budget sa na budget allocation, health ay hindi pala. Education. Tapos saka yung DPWH. Yun nasa batas Nasa batas yun. 2024 mas mataas ang budget ng DPWH kaysa sa education. Tapos magtataka tayo, nalilit yung mga bata natin, hindi nyo pinopondohan. So, ito na nga. Contractor, ibibigay sa DPWH. Pag nasa DPWH yung budget, yung congressman mag-approve ng isang budget, isang project. Let's say for example, tulay. Itong tulay na to, 10 bilyon. Okay, 10 bilyon yung tulay, tapos bibigay sa DPWH, tapos yung DPWH ipapasubcon. Yung subcontractor or yung construction firm na isa-subsidize or na kukunin ng DPWH yung construction firm noong mismong congressman na nagre-request ng project. Anong ibig sabihin nun? Conflict of interest po yun. Binigay lang nila sa DPWH yung project, yung pera, tapos yung pangangasiwa ng project bibigay nila sa DPWH, tapos yung DPWH i-outsource sa mga kumpanya na pag-aari din nila. So minsan nga daw, meron na nga daw 40% na kickback. Meron pang another 12% or something. Basta ganun, parang lumalabas nga, maliit na lang yung porsyento yung mapupunta sa actual na project dahil yung pera napunta na sa mga congressman, di umano. Kaya substandard yung gawa. Kaya dito sa Pilipinas, lahat ng kalsada, bako-bako. Alam nyo sa ibang bansa, bihira kang makakita ng butas sa kalsada. Baka nga sa buong stay ko, wala akong nakitang may butas sa kalsada sa lahat ng dinaanan ko Dito sa Pilipinas, pag dumaan ka dyan sa EDSA, putang ina, para kang nakasakay sa karwahe. Para kang nakasakay sa kabayo, literal. Kalug ng kalug yan.
O kaya ayan mga bossing ang hirap ng sitwasyon natin ngayon kasi kung yung actual na pondo okay lang naman yan. Pondo punta sa DPWH kukuha ng ng subcon o kaya DPWH ang gagawa mismo. O tas matibay yung kalsada, okay yan, tulay, okay yan. Ang problema kasi yung tulay nagiging na imbis na ganito kakapal, naging ganyan na lang kakapal. Lalagyan na lang ng bakal, puta, every other step. So, nasisira kagad yung proyekto. Ang pinakamasaklap, nakakadisgrasya ng tao. Tapos pag tinignan mo, multibillion yung kontrata. Pero pag tinignan mo yung gawa, putang ina, mas mabuti pa, kawayan na lang yung kinabit nila, baka mas matibay pa. Totoo yan. O, sino nag-expose niyan? Si Inday Sara at saka si Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte, nandudong ngayon sa dahig. Si Inday Sara, gustong i-impeach. O, ganun. O, ba't hindi daw ipatawag, sir? So, will you call them? Well, ang trigger po for the Tri-Committee to invite anyone, including legislators, including... No, will you call Zaldico? That Sagot ka, yes or no lang. Pag kayo nasa Congress, ganyan kayo magsagot, magtanong yes or no, yes or no. Wala nang paligoy-ligoy. Iimbitahan mo ba? That's a direct question. Yes, if he is named as a part of anomalous deals, then he will be asked. No, he is a founder of... Takinan yan. Sir, kailangan mo pa bang ebidensya? Mantakin mo, founder siya ng mga kumpanya na yan na nangungontrata sa gobyerno. Di ba natin siya pwedeng ipatawag, sir? Lika rito. Founder ka ba? Hindi, nag-divest na ako. Nasaan yung mga papeles na talagang nag-divest ka na, nawala ka na dyan? Kailan pa? Di ba? Ilang kontrata yung pumasok dyan sa kumpanya na yan nung congressman ka? Ayun yung mga dapat na itanong doon. Considering na may conflict of interest dahil ilan sa mga proyekto na yan, ilan sa mga contractor na yan, either pag-aari ng pamilya nila, anak nila, asawa nila, kahit anong divest mo, putangin na, huwag tayong maglokohan. Alam natin na i-award, siyempre kung ikaw i-award mo yan doon sa kakilala mo, doon sa kaibigan mo, tama? is a part owner, SunWest and High Tone. Records show it. So, will they Record show it. So, imbitahan mo? be called? And Yes. you will call them. Yes, if they are named as part of anomalous transactions, Sinabi na nga eh. Tinanong na nga eh. Hindi pa ba maanumalya yan, sir? Hindi pa ba maanumalya na congressman ka tapos konektado ka sa mga kumpanya na to? Hindi pa anomalya sa yan? Ano pang iimbestigahan mo kundi anomalya sa yan? Yan palang clear as day, anomalya na yan eh. Conflict of interest. Naintindihan nyo ba ibig sabihin ng conflict of interest? Oo, sa mga kumpanya nga bawal yung magkapatid, magpinsan eh, na magkasama sa isang departamento eh, dahil baka ang tawag diyan connivance eh. 'Di ba? Baka sila yung kutsabahan eh. Diyan pa kaya, tapos bilyon-bilyon pera ng taong bayan yung pinag-uusapan? relating to infrastructure and flood control projects, then they will be asked to sit before the Tri-Committee and explain themselves. But again, to be very clear, I've seen all of the other documents. I think Congressman Zaldico has already divested himself So, from... Ba't alam mo? Paano mo nalaman yan? Nag-imbestiga ka na bago pa magsimula yan? O yan yung style nyo, propaganda ninyo para hindi liable. Si dating ano ba tawag dyan? Yung may hawak ng mga budget dyan? Appropriations. West. I mean, As of Representative 2019. Riton, you and I know that everybody divests themselves, but that is just a matter of record. Yes, you are just divesting for the sake of wala akong conflict of interest, eklat-eklat. Oo, kaya ka nagda-divest kunyari. Pero in reality, pucha yan, nandiyan pa rin yung anak mo. Diyan yung asawa mo, andyan yung kapatid mo. Hindi ba dapat talaga yung mga kumpanya na mga kumukontrata sa gobyerno, dapat wala talaga silang kamag-anak sa gobyerno, dapat yun ang kauna-unahan na requirements. Hindi ba tayo kapag tayong driver's license? Iano mo yun, magpapadrug test kayo noon, may proseso. O sa kumpanya, taon-taon kang sasagot ng conflict of interest questionnaires. Meron ka bang kontrata with this company? Nagbebenta ka ba rito ng anything? Meron ka bang negosyo outside ng trabaho mo na konektado or same industry nung kinapapalooban mo ngayon? You will say no para pumasa ka dun sa conflict of interest. Ito, kapag ka nag-divest ka, yung asawa mo, anak mo, pinsan mo, pangalawang kabit mo, mayroong connection doon sa kumpanya na yun, dapat i-disqualify na yun. Dapat gumawa kayo ng batas na mahigpit na titingin kung ito bang mga kumpanyang ito ay may connection sa loob ng Congress. Divesting means nothing. You know that. Matanda na tayo. Alam natin yun. But again, to be very clear, this divestment is the particular requirement under the law. No, so ibig sabihin, if he is actually again the trigger for the investigation, whoever it is, whether a legislator, contractor, high government official, if they are named in an anomalous deal, they will be asked to sit before Congress and explain themselves. Okay, because to focus on the contractors themselves would be
I would have to say half the justice done. Because ang contractor, hindi naman lalakas ang loob ng contractor kung walang backer yan na congressman. Alam mo naman yun. Sino naman contractor gagawa ng substandard na trabaho kung hindi siya hiningan? 'Di ba? Kinailangan na niyang magbayad in advance. Oh, kaya ang problema pa sa mga substandard is, sige gawin mo. Tapos pag nagiba, gawin natin ulit. 'Di ba? O sino kausap nung ano? Sino kausap nung contractor doon? Eh kung magiba yun, doon sa'yo ulit i-award. Oh, nang parehas na congressman. O di may conflict of interest na doon, meron ng connivance doon, meron na kagad corruption doon. O ngayon, tinan ninyo, sinisisi natin sa mga kontraktor. O, bakit ganyan yung gawa? Buksan natin. Magkano ba yung budget talaga napunta sa inyo for this project? Baka 10 milyon na lang, isang billion yung, ano yan, 1 billion yung kontrata niyan, tapos ganyan lang ang gawa. Sasabihin ng mga kontraktor, natural sir. Bigyan mo ako ng ganitong budget lang. Kung magkano yung budget na binigay mo sa akin, ganun lang yung gagawin ko. Ano ka naman, malugi ako. Di ba? Ninakaw niyo yung pera. 1 billion yan, tapos 10 milyon lang binigay niyo sa akin. Gusto niyo yung project para sa 1 billion, gawin ng 10 milyon? O, patay tayo dyan. Talagang hindi kaya yan. Kaya kami nagnegosyo para kumita eh. Huwag din na lang kami magnegosyo kung palugi, di ba? So now the contractor has no choice. Well, again, these are assumptions that you are making at this point, Karen. No? We would want to be. It's not an assumption, sir. It is not an assumption. That is the truth. Kaya nga nakikita mo nagbawasak-wasak yung mga dike. Yung mga waterways na nababakbak. Sa Pampanga hindi pa nga dumadaan yung baha, nasira na yung kay Dong Gonzales na project eh. O hindi ba yung kay Lenny Robredo na project diyan sa Naga, nasira din yung riprap doon, yung dike doon. O sa Pampanga, kaliwat kanan nasisirang mga dike diyan. Nangyayari yan, sir. Hindi yan speculations. Dahil una sa lahat, speculations yan kung walang baha. Eh putya, puro baha. Hindi humihinto ang baha at mas malala pa ang baha ngayon kaysa noon. Tas palaki yung budget natin sa baha. Kaya nga nagtataka eh. Yung mga ibang politiko sir, 1 billion ang budget natin araw-araw pero binabaha pa rin tayo. Anong ginagawa natin? O, ang ginawa ni Bongbong, nagpunta sa mga patubig na nilalaliman yung Yung iba naman nagki-clean up drive. Anong tokwa na yan? Yan na yun, yung natin, yung budget natin sa flood control, diyan napupunta. O kailangan natin ng mga infrastructure na makakapagpigil na itong mga baha na ito. Katulad ng sinasabi ni Isko Moreno dyan sa Maynila. O merong mga pumping stations na project ng mga congressman na hindi gumagana. Ang masaklap nun, may budget pa para sa maintenance pero hindi gumagana kasi sira. O hindi ba? Anong ibig sabihin nun? Wala bang corruption dun? Able to see it on a fact-to-fact basis, on a case-to-case basis, ito pong actual anomalies that are being seen with the flood control project. And again, in the briefing yesterday, the DPWH actually said that to date, the 15 contractors named by the President, they have not seen yet, as of yet, anomalies relating to substandard projects, anomalies relating Then to... why do the investigation at all? Why waste the people's money and do it? Ama, bakit ka mag-iimbestiga kung wala naman pala problema? Di ba? Kung kaya nyo naman pala i-justify yun, yung pinadalang listahan ni Pangulong Bongbong at legit naman lahat yun, magagaling naman yun lahat kamo, bakit mag-iimbestiga ka pa? Magsasayang ka pa ng pera, sir, kung wala naman pala problema. If you are not out for blood, it seems to me that, you're telling me walang problema, ba't ka pa mag-iimbestiga? Kailangan mo natin to do a step by step. This is not a witch hunt, Karen. I think we have to be able to explain to the people how the process actually works for us to be able to see where the... I-explain mo. The President provided a list. Oh, so you're saying na kiniklear mo lahat ng mga nasa lists na yon. If you're clearing kung ano yung mga nasa lists na yon, bakit ka pa nga magpapahearing? Kaya it's actually ang mga hearing in aid of legislation is borderline witch hunt talaga yan. Dahil may problema, aalamin niyo yung problema kung saan nanggagaling at kung paano yun, susolusyonan yun. Witch hunting na talaga yun. Oo. Hindi kasi may nakikita kang resulta o hindi naman ito katulad nung kay Pangulong Duterte. Walang kaso, ginagawa niyo ng problema, walang sinampa sa Pilipinas, ginagawa niyo ng problema. Yun ang witch hunting in a negative way. Pero yung witch hunting in a good way, yung which is kailangan natin marisolba ang pagbabaha. Ito yung mga may hawak ng projects, ito na yung projects ito na yung pera na naubos natin pero nagbabaha pa rin. Saan ang problema? Ano problema?
O hindi ba? Ganun yun talaga naman to si Sir. Oh. policy gaps are and to make sure that the gaps are actually plugged, no? Kaya nga ho, no less than Majority Leader Sandro Marcos had already stated na gusto niya ho yung bill ni Senate President Cheese na to further expand yung pong mga disclosures and prohibitions po ng mga magkakamag-anak ng mga politiko na sumasali po sa mga kontrata ng gobyerno. Yung SunWest Incorporated had 79 projects. O, di ba? Wala, inaabogado mo eh. Dapat, sir, hindi mo sila inaabogado. Oo, dapat talaga, sir, inaano mo sila. Kumbaga, dapat medyo talagang ngayon pa lang nagpapakita ka na hindi ka bias. O,